At doon ko napatunayan, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa puhunan. Pag-uwi ko, may bagong mensahe sa website. Sa bawat pagkalugi, huwag mong bilangin ang pera. Bilangin mo ang natitirang paniniwala ng tao sa'yo. Dahil yan ang puhunan mo sa susunod na hakbang. Tumigil ako saglit. Tumingin sa lumang sidecar. At doon ako nagpasyang hindi pwedeng dito lang matapos. Kailangan ko ng mas malaking plano. Kapitulo 5, gabing-gabi na. Nakaupo ako sa harap ng maliit naming mesa habang tulog na ang mga bata. May hawak akong notebook, yung ginagamit ng anak ko sa paaralan. Dito ko sinimulan isulat ang una kong plano. Sinulat ko lahat ng tindera sa palengke na pwede kong suplayan. Tinansya ko kung ilang tray ang kailangan nila bawat araw. Sinama ko rin ang presyo ng gasolina, ang distansya ng bawat poultry farm, at kung ilang tray ang kasya sa sidecar ko. Isang bagay ang malinaw, hindi na sapat ang sidecar. At kung gusto kong lumago, kailangan ko ng bagong paraan ng pag-deliver. Pero, paano? Wala akong savings. Wala rin akong kakilalang mapagkakatiwalaan na papautang sa akin ng ganong halaga. Pero hindi ako pumayag na dito na lang matapos. Sumagi sa isip ko ang lumang motor ng kapatid kong nasa probinsya. Matagal na niyang iniwan sa Maynila dahil sira ang makina. Kinumusta ko siya sa chat. "Kuya," sabi ko, "pahiram naman ng motor. Ayusin ko tapos gamitin ko pansamantala, business ko lang." Matagal bago siya sumagot, pero nung nabasa niya ang detalye ng ginagawa ko, sinabi lang niya, "Gamitin mo. Basta ayusin mo lang, at sana magtagumpay ka, tol." Kinabukasan, pinuntahan ko ang motor sa luma nilang inuupahan. Wala na itong gulong, kalawangin, parang hindi na mabubuhay. Pero hindi ako sumuko. Lumapit ako sa isang mekaniko sa tabi ng palengke. Kinausap ko siya, "Boss, pwede bang hulugan ang pag-aayos nito?" Tumingin siya sa motor. "Ang kalawang na nito, bossing. Pero kung may tiwala ka, gagawan natin ng paraan." Sa tulong niya at ng ilang kaibigan na ipatakbo ang motor makalipas ang 3 araw. Hindi ito bago, hindi ito maganda. Pero sapat na ito para makadalawang delivery route ako bawat umaga. Isang bagay na imposible sa luma kong sidecar. Sa unang biyahe, gamit ang motor, tumigil ako saglit bago lumiko sa palengke. Pinikit ko ang mata ko. Ito na yon, ang dating kargador na dating binabayaran lang para magbuhat, ngayon ay may sarili ng delivery route. At sa bawat tray ng itlog na hawak ko, dala ko ang pangarap hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong pamilya. Pagdating sa palengke, sinalubong ako ng mga tindera na may ngiti. "Uy, bago na ang motor ah." Ngumiti ako pabalik. Simula na ito ng mas mabilis na serbisyo. Sa araw na yon, nakadeliver ako sa 6 na tindera, doble ng dati kong kaya. Sa gabi, bumalik ako sa website. Walang bagong video, pero may lumabas na mensahe. Kapag binago mo ang kilos mo, babaguhin ng mundo ang tingin niya sa'yo. Simulan mo sa pagkilos, hindi sa paghingi ng permiso. Tiningnan ko ang motor. Tumabi ako sa pinto ng maliit naming bahay. At sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, sumulat ako sa notebook ng bagong salita sa itaas. Simula ng aking logistics company. Kapitulo 6, makalipas ang ilang linggo, naging pamilyar na ang tunog ng motor ko sa palengke. Tuwing dumadating ako, abala na ang mga tindera sa pag-aabang. May ilan pa nga na lumalapit sa akin sa kalsada bago pa ako makaparada. "Boss, pwede bang sa akin ka na rin mag-deliver bukas?" "Sa susunod, dagdagan mo ng 5 pang tray, ha? Mabilis maubos ngayon. Dumarami na ang suki. Minsan hindi na. Ako nakakauwi sa tanghali. Umaabot na ang delivery ko hanggang hapon. Pero hindi lang yan ang pagbabago. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa gilid ng palengke, may lalaking lumapit sa akin. May suot siyang polo, may bitbit na clipboard. "Boss, ikaw ba si Mark?" "Opo, bakit po?" "Ako si Jerome, nagtatrabaho ako sa isang grocery chain dito sa lungsod. Nabalitaan ko sa isang supplier namin na ikaw daw ang bago nilang pinagkukuhanan ng itlog." Natigilan ako. "Seryoso po kayo? Gusto ka sanang kausapin ng manager namin."
Kailangan kasi namin ng panibagong logistics partner para sa mga maliliit naming branches sa area. Hindi malaki sa simula pero kung maayos ang serbisyo mo, pwede nating palawakin. Parang may kumislot sa dibdib ko. Hindi ito biro. Grocery chain, logistics partner, ako. Pero hindi ako nagpahalata. Tumango lang ako. Kailan po ang meeting? Bukas ng umaga. Sa branch office namin sa tapat ng City Hall. Buong gabi hindi ako nakatulog. Inulit-ulit ko sa isip ang pwedeng itanong, pwedeng sabihin. Pinunasan ko ng paulit-ulit ang motorsiklo ko. Nilinis ko ang sapatos kong luma. Pinlansya ang pinakamaayos kong damit. Kinabukasan, pumasok ako sa meeting room ng kaba ang laman ng dibdib. Pero hindi ako umurong. Anong kaya mong i-handle sa ngayon? Tanong ng manager. Wala pa po akong warehouse. Motorsiklo lang ang gamit ko. Pero garantisado, lahat ng ide-deliver ko, maaga, buo at maayos. At kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, mag-a-adjust ako. Ayusin ko ang sistema. Tahimik silang nagtinginan. Tapos ngumiti ang manager. Simula pa lang ng buwan, may 2 branch kami na laging delayed ang itlog at gulay. Subukan natin, bigyan ka namin ng 2 linggo. Kung maayos, dagdag pa natin. Paglabas ko ng opisina, huminga ako ng malalim. Ito na wala akong warehouse, wala akong truck. Pero may tiwala sila sa serbisyo ko at higit sa lahat may tiwala na rin ako sa sarili ko. Sa gabing iyon may bagong mensahe sa website. Ang tunay na negosyo ay hindi nagsisimula sa puhunan. Nagsisimula ito sa pangakong kaya mong tuparin kahit alam mong wala ka pa. Umupo ako sa harap ng notebook. Dinagdagan ko ang pamagat simula ng aking logistics company at ngayon may kliyente na ako. Kapitulo 7 at 1 linggo bago ang deadline para sa grocery chain, tumawag sa akin si Jerome. Mark, maganda ang naging feedback mula sa unang deliveries mo. Pero meron akong tanong. Yung delivery ng itlog, may mga sira pa din. May ilang trays na dumating na mabasag. Ano nangyari? Nagulat ako. Naisip ko, hindi ko naman binabayaan ang bawat biyahe. Lahat ng itlog ay pinapalakas ko sa pagkakasunod-sunod. Pero may nangyaring hindi ko napansin. Pasensya na po sir, i-verify ko ang lahat ng deliveries. At kung may sira, hindi ko po iyon ide-deliver, sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. I'll take care of it agad. Bago pa siya magtanong, pinutol ko ang tawag. Wala akong panahon mag-isip. Gabi na pero kailangan kong makuha ang solusyon. Pinuntahan ko agad ang mga tindera na nakatanggap ng sira-sirang itlog. Sabi nila, baka dahil sa mga kalampag ng motor ko na hindi pa rin perfect. Maaaring nabasag ang ilang tray dahil sa madali itong bumangga sa mga lubak sa kalsada. Nagpanik ako. Pumunta ako sa warehouse ng supplier ko at pinag-usapan namin kung paano mapapabuti ang pagkakapackage ng mga itlog. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matiyak na walang mababasag habang ide-deliver. Ang sidecar ko, kahit repaired, ay hindi sapat para sa ganitong klasing negosyo. Pinagtulungan namin magtulungan ng supplier na ilagay ang mga itlog sa mas matibay na kahon at mga plastic crates. Pero ang tunay na problema, wala akong budget para bumili ng mga crates at padding materials na kailangan. May mga times na kailangan ko pa rin gumamit ng mga lumang karton na hindi rin ideal. Habang nag-iisip, ako may tumawag na naman si Jerome. Mark, paano? Pwede pa bang mag-extend ng konti? May mga reklamo pa rin kasi kami sa pagbagsak ng mga itlog. I need a decision in 24 hours. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong magsabi na hindi ko kayang tapusin ang kontrata. Pero alam ko, kung mawala sila, wala nang magbabalik sa akin. Kailangan kong maghanap ng solusyon. Hindi na ako kargador. Hindi na ako simpleng delivery man. Isa na akong negosyante at sa bawat desisyon may kasama itong panganib. Naisip ko bigla, kung hindi ko kayang gawin ito mag-isa, baka kailangan ko ng partner. Pinuntahan ko ang isang kaibigan ko na may maliit na shop sa tabi ng palengke. Isa siyang mechanic at may konting alam sa paggawa ng mga custom na sasakyan. Pare, may idea ako. Kung maghahanap tayo ng maliit na cargo van, magagawa natin mas ligtas ang mga deliveries. Pero kailangan ko ng tulong.
Nakita ko sa mata niya ang duda. Pare, maliit lang naman ang negosyo mo. Paano kung hindi ka na makabawi? Hindi ko na kayang magsimula pa sa umpisa. Kung hindi ko magagawa ito, matatalo ako sa grocery chain. At kung matalo ako, baka magtapos na ang lahat. Tumahimik siya, nag-isip. Nagtanong siya sa mga kaibigan niya at sa huling minuto, nakakuha kami ng second-hand van. Hindi ito bago, pero kaya nitong magdala ng mas maraming supply ng hindi na mababasag. Pagdating ng van, nagtulungan kami para iayos ito, ilagay ang mga crates at palitan ng mga pako ng gulong. Nahirapan kami sa simula, pero ang nakikita ko, parang bawat hakbang ay patungo sa tagumpay. Isang araw bago ang deadline, nagawa ko ang unang delivery gamit ang van. Walang sira, walang basag. Nang tumawag si Jerome sa akin kinabukasan, sinabi, Sir, handa na po. Mas maayos na po ang sistema ng delivery. Walang sira, tahimik siyang tumawa sa kabilang linya. Good. I like it. Simula bukas, dagdagan pa natin ang delivery schedule mo. Patuloy na tumaas ang demand at sana magsimula na tayong makipagkita ng mas madalas. Nakangiti akong tumingin sa van. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ito na ang simula ng isang bagong chapter. Kapitulo H, pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula nang dumating ang mga bagong kontrata. Mula sa grocery chain, in-extend nila ang area na pinaglilingkuran ko hanggang sa 3 karagdagang branches sa mga kalapit na bayan. Walang tigil ang phone calls, text messages at mga updates sa mga delivery schedule. Masaya ako, oo. Pero bawat tawag, bawat email, nararamdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko na kayang mag-isa. Kaya't isang araw, nagdesisyon akong umupa ng isa pang tao para matulungan akong mag-operate ng van. Isa akong janitor sa Pilipinas, pero tinuruan ako ng isang matandang lalaki paano yumaman. Alam mo, ang buhay ko hindi palaging magaan. Mula sa pagiging isang janitor, nakaranas ako ng mga pagsubok na hindi ko akalain na malalampasan ko. Pero may isang matandang lalaki na nagbukas ng mata ko sa isang mundo ng posibilidad. Ang mga aral niya, hindi lang para kumita ng pera, kundi para baguhin ang buhay ko. Hindi ko lang nakuha ang mga lessons, pero natutunan ko kung paano palaguin ang isang negosyo mula sa wala. Hindi ko lang naisip na maging milyonaryo. Nais ko lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero sa bawat hakbang na ginawa ko, natutunan ko na ang tagumpay ay hindi basta-basta. May mga pagkatalo, may mga pagkabigo, pero ang mahalaga, hindi ako sumuko. Kapitulo and isa akong kargador sa palengke sa Quezon City. Araw-araw, binabagtas ko ang makitid at mausok na mga daan ng palengke, may pasan-pasang sako ng bigas, kahon ng gulay o crate ng soft drinks sa balikat. Mula alas 5 ng umaga, basang-basa na ako ng pawis, kahit hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Mabigat ang katawan, pero mas mabigat ang pakiramdam dahil sa bawat hakbang alam kong hindi sapat ang kinikita ko para mabuhay ng maayos ang pamilya ko. 3 ang anak ko. Yung panganay, asthmatic. Ang misis ko, nagtitinda ng gulaman sa eskinita. Sapat lang ang kinikita namin para makabili ng bigas, instant noodles at ilang delata sa isang linggo. Kapag may emergency, wala kaming choice kundi mangutang sa 5-6. Madalas akong mapaupo sa gilid ng palengke, pinapanood ang mga delivery truck na dumarating. Mga naka-uniforme ang mga driver, may radyo, may ID at malinis ang itsura. Naiinggit ako, iniisip ko, paano kaya kung ako ang may ganong trabaho? O mas matindi, paano kung ako ang may-ari ng kumpanyang nagde-deliver sa buong palengke? Pero hindi ko yun sinasabi kahit kanino. Sa ganitong mundo, ang mangarap ng mataas ay parang kasalanan. Tawa lang ang aabutin mo. Isang araw, habang nagpapahinga, ako sa gilid ng bodega may lumapit na matandang lalaki. Maayos ang suot, simple pero mukhang may pinag-aralan.
Tinabihan niya ako sabay tanong, "Ilang taon ka ng kargador?" Sumagot ako, 11 taon na po. Tumango siya tapos ngumiti. "Alam mo ba, sa tagal mong ginagawa yan, may natutunan ka ng hindi mo lang napapansin." Napakunot noo ako. "Anong ibig niyong sabihin?" Sabi niya. "Alam mo kung paano gumalaw ang produkto. Alam mo kung gaano kabigat ang isang sako. Alam mo kung gaano katagal ang biyahe. Alam mo ang galaw ng palengke, mas higit pa sa ibang may diploma. Hindi ka lang basta kargador, isa kang observer ng logistics." Hindi ako agad na intindihan ang sinabi niya. Pero bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang papel. Walang pangalan, walang numero. "Isang QR code lang," sabi niya. "Paghanda ka na, iscan mo yan." At umalis siya parang bula. Pagka-uwi ko, tinabi ko lang ang papel. Hindi ko inasahan na mula sa simpleng QR code, magbabago ang takbo ng buong buhay ko. Kapitulo 2. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero kinabukasan, sinubukan kong iscan ang QR code gamit ang cellphone ng anak ko. Walang load, pero nakakabit sa libreng wifi ng barangay hall. Pagkatapos iscan, may lumabas na link. Isang simpleng website, walang kulay, walang design, isang pahina lang na may nakasulat. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong matutong magbasa ng kilos ng tao at galaw ng produkto. Sa baba, may video. Isang matandang lalaki, siya na nga yung nakausap ko, nagsasalita sa harap ng whiteboard. Doon niya inisa-isa ang mga bagay na hindi ko alam na alam ko na pala. "Alam mo ba," sabi niya sa video, "na sa bawat hakbang mo bilang kargador, natututo kang magbasa ng galaw ng negosyo. Ilang beses ka na bang nakakita ng stock na naubos agad? Ilang tindera na ba ang nakita mong mas mabilis kumita kaysa sa iba? Ilang delivery truck ang laging maaga? At ilang negosyante ang laging may kulang sa padala?" Parang binuksan ang isipan ko. Totoo nga. Lahat ng yon nakikita ko araw-araw, pero hindi ko binibigyan ng halaga. Sa akin, trabaho lang ang lahat, pero sa kanya, karunungan daw ang naipon ko. Practical knowledge, hindi galing sa libro, kundi galing sa lupa, sa pagod, sa araw-araw na paulit-ulit na galaw. Sumunod na linggo, paulit-ulit kong pinanood ang video. May mga kasunod pa pala. Isang buong serye ng lessons tungkol sa logistics, negosyo, supply chain at diskarte. Libre lahat. Kahit simpleng cellphone lang ang gamit ko, inaral ko lahat sa gabi habang natutulog ang mga anak ko. Habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan na may puwang pala para sa tulad ko sa mundo ng negosyo, kung handa lang akong magbago ng pagtingin sa sarili ko. Isang gabi, pinindot ko ang contact button sa dulo ng website. Pagkatapos ng ilang oras, may dumating na mensahe. Kung seryoso ka, magsimula ka sa maliit. Maghanap ka ng isang produkto, i-deliver mo sa 3 tindera. Gamitin mo ang natutunan mo, ibalita mo ang resulta. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isang bagay lang ang malinaw. Ito na ang una kong hakbang palabas sa buhay na puro buhat at pawis. Ito na ang simula ng pagbabago. Kapitulo 3. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pero sa halip na dumiretso sa bodega, dumaan muna ako sa palengke, hindi bilang kargador, kundi bilang tagamasid. Pinanood ko ang mga tindera, alin sa kanila ang laging may mahabang pila, anong produkto ang mabilis maubos. Sinilip ko ang mga lalagyan, pinakinggan ng mga reklamo ng suki, at inobserbahan kung sino ang may supply na parating nauubos bago matapos ang araw. Napansin ko ang isang pattern. May 3 tindera ng itlog sa gilid ng palengke na laging nawawalan ng stock bago magtanghali. Pare-pareho silang umaasa sa isang supplier at kapag late ang dating ng delivery, wala silang benta buong hapon. Lumapit ako sa isa. "Suki, anong oras darating yung itlog mo?" Tanong ko, kunwari ibibili. "Ewan ko nga sabi ng ale. "Late na naman yung truck. Nung isang araw, 2:00 na dumating. Sayang mga customer ko umalis na."
Tumango ako, doon ako kumuha ng ideya. Kinagabihan, pumunta ako sa isang kakilala kong may maliit na manukan sa Bulacan. Dati na akong nagbubuhat ng mga itlog doon minsan kapag kulang sila ng tao. Kinausap ko siya, "Kuya, pwede ba ako ang mag-deliver ng itlog papunta sa palengke? 3 tindera lang muna. Ako na bahala sa lahat. Bayaran mo lang ako per tray na madadala ko sa kanila." Nag-isip siya. Sabi niya, "O sige, pero ikaw na rin bahala sa puhunan ng gasolina. Wala akong extrang truck, pero may luma akong sidecar. Pwede mong gamitin." Gabi pa lang, excited na ako. Bukas ng umaga, ako na ang magdadala ng itlog. Ako mismo ang magiging supplier. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang may hawak ng kilos. Hindi lang tagasunod ng utos. Dumating ang araw. Maaga akong bumiyahe gamit ang sidecar na halos ayaw na umandar. Ang tray ng itlog, kinarga ko mismo, dahan-dahan, dahil ayokong mabasag na kahit isa. Pagdating sa palengke, sinalubong ako ng gulat at tuwa ng 3 tindera. "Uy, ikaw pala, anong ginagawa mo rito?" Ngumiti ako. "Supplier niyo ako ngayon. Gusto niyo bang hindi na kayo maubusan ng itlog tuwing umaga?" Nagulat sila. Pero dahil kilala nila ako at alam nilang ako ang kargador na ilang taon na nilang kausap, pumayag silang subukan. Iniwan ko sa kanila ang trays, cash on delivery. Hindi ako kumita ng malaki, halos break-even lang dahil sa gasolina, pero hindi yun ang mahalaga. Pag uwi ko, may mensahe na naman sa website. Hindi palaging kita ang sukatan ng tagumpay sa simula. Sa ngayon, pinatutunayan mo lang na kaya mong magpatakbo ng tiwala. Pag nalaman mong may halaga ang tiwalang yan, dun mo palang mararamdaman kung gaano kakayaman. Tumingin ako sa salamin. Hindi na lang ako basta kargador. Isa na akong negosyante sa isip at paunti-unti pati sa gawa. Kapitulo 4. Sa loob ng 1 linggo, naging regular na ang delivery ko ng itlog sa 3 tindera. Maaga akong umaalis, kahit madilim pa, para lang makarating bago dumating ang mga suki nila. Tuwing matatapos ang araw, pagod na pagod ako, pero iba na ang pakiramdam. Hindi ito yung pagod na parang ikinulong ka sa kahon. Ito yung pagod na may direksyon, may saysay. Isang umaga, pagdating ko sa palengke, may naghihintay sa aking babae sa harap ng pwesto. "Ako po si Aling Tess," sabi niya. "Kaibigan ako ni Aling Minda." Sabi niya, "Ikaw daw ang bagong supplier nila ng itlog." Tumango ako. "Opo, pwede rin ba akong sumali? 2 tray lang kada araw, sapat na. Lugi kasi ako kapag nauubusan." Nagulat ako. Dati ako ang nag-aalok. Ngayon sila na ang lumalapit. Pumayag ako syempre. Ang problema lang, nagsisimula ng kapusin ng supply ko. Ang kakilala kong may manukan ay maliit lang din ang operasyon. Hindi niya kayang magbigay ng higit sa 10 tray araw-araw. Kaya kinausap ko siya ulit. "Kuya, may alam ka pa bang ibang pwede kong pagkuhanan ng itlog? Tumataas na ang demand, sayang kung hindi ko masusustentuhan." Nagbigay siya ng 2 pang contact sa ibang poultry farms. Agad ko silang tinawagan at nakiusap na bigyan ako ng kahit konting allocation bawat isa. Kailangan kong patunayan na kaya kong pamahalaan ang mas malawak na supply chain, pero dito nagsimula ang hirap. Yung isa sa mga poultry farms, malayo, halos 2 oras ang biyahe. Ang sidecar ko, sira-sira na, halos di na makahabol. Isang beses nabasag ang 5 tray habang binabaybay ko ang lubak-lubak na daan. Nalugi ako ng walang-wala. Sa gabi, tiningnan ko ang wallet ko. 300 piso na lang ang natitira, pero hindi ko kayang umatras. Kinabukasan, naglakad ako sa palengke at humingi ng paumanhin sa mga tindera na hindi ko madeliveran. Akala ko magagalit sila, pero ang sabi nila, "Walang problema, alam naming ginagawa mo ang lahat. Basta sabihin mo kung kailan ka makakabalik." May ilan akong kakilala sa palengke na may karanasan sa logistics, kaya't hindi ako nagdalawang isip. Si Roger, isang dating driver sa isang delivery company, ang unang lumapit sa akin. "Boss, nakita ko yung van mo. Kung gusto mo,
Mag-aasikaso ako ng mga deliveries mo. Malaki ang load ngayon, baka mahirapan kang mag-isa, sabi niya. Nag-atubili ako sa una, pero hindi ko na kayang isiksik ang lahat sa sarili ko. Nang pumayag ako, ipinakita ko sa kanya ang sistema ko. Araw-araw, tinuturuan ko siya ng mga daan, ng mga lugar kung saan mabilis makakapag-drop off at ng tamang pagkakasunod-sunod ng deliveries. Hindi ko rin maiwasang mag-alala. Ang negosyo ko ay nagsimula lang sa maliit na pangarap at ngayon hindi ko na kayang kontrolin lahat. Minsan, naiisip ko kung kaya ko ba itong pamahalaan nang hindi mawalan ng direksyon. Isang hapon, habang nag-iipon ako ng mga invoice para sa grocery chain, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jerome. Mark, may bagong developments tayo. May isa pang malaking chain ang interesado sa serbisyo mo. Nagulat ako. Talaga? Ang bilis naman. Pero may kondisyon. Kailangan mong magbigay ng mabilis na delivery sa buong Metro Manila. Ibig sabihin, kailangan mong magdagdag ng 2 pang van para ma-accommodate ang request nila. Nararamdaman ko na ang bigat ng desisyon. 2 van, magkakaroon ako ng malaking utang kung kukunin ko yon at baka magtagumpay o mag-fail. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Jerome, hindi ko pa sigurado kung kaya kong magdagdag. Parang masyadong malaki ang risk, sabi ko. Alam ko, Mark, pero kapag hindi mo sinubukan, baka magsisi ka. Nag-isip ako ng matagal. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya ako. Kung gusto ko ng matibay na negosyo, kailangan ko ng mas malalaking hakbang. At kung mawalan man ako, masaya na akong nasubukan ko. Pumapayag ako. Maghahanap ako ng pangalawang van at driver. Kinabukasan, naghanap kami ng isa pang van. Pero hindi madali. Ang bawat van na nakita ko, hindi sapat sa pangangailangan ko. May mga van na malaki, pero sira-sira. May mga van na bagong-bago, pero sobrang mahal. Minsan, natatambakan ako ng trabaho. Minsan, sumasagi sa isip ko kung ano ang magiging buhay ko kung bumalik lang ako sa pagiging kargador. Pero mabilis ko ring tinataboy ang mga negatibong naiisip. Hindi ko na kayang balikan yon. Pinili ko ang isang van na medyo luma pero maayos. Tumulong si Roger na ayusin ang pagpaparehistro at pagkumpuni. Dumating na ang araw ng unang delivery gamit ang 2 van. Habang nagdadrive ako, napansin ko na hindi na ako ang tanging tao sa negosyo ko. Kailangan ko nang magtiwala sa iba. Kailangan ko ng tamang tao sa paligid ko. Ngunit, sa kabila ng mabilis na pag-angat ng negosyo, natutunan ko na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang sistema at tamang tao para magsustento sa pagunlad. Kapitulo 9 ang negosyo ko ay tuluyang lumago. Ngayon, may 3 vans na akong ginagamit at may 3 driver na ako na nagtatrabaho para sa akin. Pero sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ko na hindi ko na kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng negosyo. Sa mga unang araw ng operasyon, wala akong ibang iniisip kundi ang delivery, ang mga schedules at ang mga orders. Pero habang lumalaki, naging mas komplikado ang lahat. Si Roger, na siya ring pinakamataas kong driver, nagsimulang magreklamo tungkol sa workloads at mga schedules. Minsan, nakakarinig na ako ng mga sigaw mula sa van ni Roger. Hindi kaya ng katawan ko ito, Mark. Sigawan na. Nakakalito. Bawat araw, pinipilit ko maghatid ng mga itlog, mag-asikaso ng mga papeles, magbigay ng order sa mga bagong clients, at hawakan ang accounting. Para akong naglalakad sa ibabaw ng pinong tali, ang isang maling galaw at lahat ay babagsak. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jerome. Mark, may reklamo kami mula sa isang bagong client. Hindi daw natanggap yung delivery ng itlog sa tamang oras. Ang sabi nila, matagal nang naghintay ang kanilang mga tindera. Kahit alam kong hindi ko na kayang gawin lahat mag-isa, hindi ko kayang pabayaan ang negosyo ko. Sinubukan kong kontakin si Roger, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Tumawag ako kay Juan,
isa sa mga bagong driver ko, pero hindi rin siya sumasagot. Naisip ko, bakit hindi ko kayang magtiwala sa kanila? At doon ko napansin, ang pinakamalaki kong kalaban ay hindi na ang mga sira-sirang van o ang kakulangan sa oras. Ang pinakamalaki kong kalaban ay ang takot ko sa pagiging hindi sapat. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagdesisyon akong magpatawag ng meeting sa lahat ng mga driver ko. Pumunta kami sa isang maliit na kanto ng palengke. Ang bawat isa'y may kanya-kanyang kwento ng pagod at frustration. "I'm sorry," sabi ko sa kanila. "I know I've asked too much from you. I thought I could manage everything on my own. But we're growing, and I need your help." Nagulat sila sa sinabi ko. Ipinagpatuloy ko, hindi ako perfect. Hindi ko kayang mag-isa. Kaya't kung may mga problema o may mga reklamo, sabihin niyo sa akin, "I'm not just your boss. I'm your partner in this." Sa mga mata nila, nakita ako ang pag-unawa. Unti-unti, nag-open up ang mga drivers ko at doon ko na-realize, hindi pala sila galit, pagod lang sila. Nais nila ng mas maayos na sistema. Ang akala ko'y sila ang may problema. Pero ako pala, nagawa namin ng paraan ang schedules. Inayos namin ang sistema sa pagkolekta ng mga bayad at mga orders. Binibigyan ko sila ng responsibilidad at tinuruan ko silang magkomunika ng maayos. Ako na rin ang nagtakda ng mga oras para makapagpahinga sila ng mas madalas. Sinubukan ko mag-hire ng isang office assistant para asikasuhin ang mga papeles, accounting, at iba pang administratibong trabaho. At sa bawat hakbang, natutunan ko na ang negosyo ko ay hindi lang tungkol sa puhunan o kita. Minsan, ito ay tungkol sa tamang relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pero hindi ko pa rin matanggal ang isang takot sa puso ko. Kung hindi ko masusustentuhan ang growth na ito, baka magbago ang lahat. Ang pressure ay nararamdaman ko sa bawat delivery, sa bawat call, sa bawat error. Pero sa huli, natutunan kong yakapin ang takot ko at gawing lakas. Kung walang takot, walang pagsubok na dapat malampasan. Kapitulo 10 ang linggong iyon ay parang isang bagyong dumaan. Nagsimula ang lahat ng isang malaking kumpanya ng grocery na nag-request ng pangmadalian at regular na deliveries ng mga itlog. At dahil sa lumalaking demand, kinailangan ko magdagdag pa ng isa pang van. Ang problema, ang kita ko mula sa mga bagong kontrata ay hindi pa sapat para tustusan ang mga gastusin ng negosyo. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Wala akong ibang opsyon kundi magsangla ng gamit, mangutang sa mga kakilala ko at magsimulang magbenta ng ilan sa mga bagay na binili ko sa paglipas ng panahon. Mga gamit na dati kong ipinagmamalaki, mga bagay na binuo ko sa hirap at pagod. Ang mga tawag mula sa mga creditor ay hindi tumitigil. Kasabay ng mga reklamo mula sa mga clients na hindi natanggap ang orders ng tama, dumating na rin ang mga problema sa warehouse. Ang van ko, na bago lang, ay may problema sa makina. Hindi pa rin ako natutulog ng maayos. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jerome, ang aking contact sa grocery chain. "Mark, may problema tayo. May mga reklamo na hindi dumating ang mga orders. Ang timing mo sa delivery, kailangan nating i-improve." Nang marinig ko ito, parang ang bigat ng mundo ko ay nahulog. "Sir, gagawin ko po ang lahat. May van na nga po akong ginagamit pero nagkakaproblema pa sa schedule. I'm sorry." Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang aking katawan na parang unti-unting napapagod. Ang stress, ang takot, at ang presyon mula sa lahat ng parte ng buhay ko ay unti-unting nagsasanib sa isang matinding pagkabigla. Pagkatapos ng tawag, pinatay ko ang cellphone ko. Isang buong linggo na akong hindi natutulog ng maayos. Ang katawan ko ay sobrang pagod. Tumataas ang aking presyon at minsan halos hindi ko na kayang tumayo ng maayos.
Habang nagpapahinga ako sa isang tabi, napansin ko ang mga larawan ng mga pamilya ko sa dingding. Ang mga taong nagtiwala sa akin noong simula. Hindi ko na kayang pabayaan pa sila. Ipinagpatuloy ko ang negosyo dahil para sa kanila, para sa mga pangarap namin. Nang dumaan ang mga susunod na araw, nakipag-usap ako sa mga driver ko. I know you're all tired, I know it's hard, but we need to step up together. This isn't just my fight anymore, it's ours. Sinabi ko sa kanila na kailangan nating mag-isang buo, magtulungan, magsakripisyo at magtulungan pa upang malampasan ang krisis. Inayos namin ang schedule. Nagsimula akong mag-ayos ng alternatibong solusyon para sa warehouse at naghanap ng paraan para mabawasan ang mga gastos na hindi kinakailangan. Sa mga susunod na linggo, kahit na ang problema ay hindi pa lubusang naresolba, natutunan ko na hindi lang negosyo ang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tao, sa pagtutulungan at sa kakayahan mong magpatuloy kahit ang lahat ay tila nawawala. Tinutok ko ang pansin ko sa mga magagandang bagay na nangyayari. Ang mga positibong feedback mula sa mga loyal customers at ang tiwala ng mga tao sa aking negosyo. Sa bawat hakbang, naging mas matatag ako. Alam ko na ang mga pagkatalo ay bahagi ng pag-usbong. At sa bawat tagumpay, may natutunan akong aral na hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Kung gusto mong malaman kung paano ko nalampasan ang bawat pagsubok at paano ko binago ang buhay ko mula sa pagiging janitor hanggang sa magkaroon ng negosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento ng inspirasyon at tagumpay. At kung naiintindihan mo kung ano ang mga sakripisyo na ginagawa para magtagumpay, i-like ang video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Ano ang pinakamahirap na pagsubok na naranasan mo sa iyong buhay at paano mo ito nalampasan? Gusto kong marinig ang iyong kwento.